So what's up guys, Aspire nga pala ulit. Nandito tayo ngayon sa Cody's Garage. Ayan, Cody's Garage. I-review natin ang natutulog na demonyo, ang Mitsubishi Galant VR4 ni Kuya LA. Ayan. So hindi ko na igagawing series to na so gusto mong bumili ng VR4 kasi mahirap. Mahirap bumili at mahal. Pero kung sakaling gusto nyong bumili, ito magbibigay tayo ng mga tips saka mga functions ng Galant VR4. At kung gusto nyo mag-convert ng VR4, pwede din. So, sa mga hindi nakakaalam, dito tayo kasi may init. Sa mga hindi nakakaalam, ito ang legit na VR4. Walang, kasi karamihan kasi ng ano, ang sinasabi ng iba, no? Yung VR4, yung katulad sa akin na 4G63A. Tapos may sinasabi din sila na VR6 daw. Kasi nga daw, V6, VR6. Wala po tayo VR6. Kaya, may palas kaya Eli. Kaya may VR6 pa tayo? Wala, ano mang gulong nun pag VR6. Inaano ko sa kanila na may pagkakaiba yung tunay na VR4. Ito yung tunay na VR4 guys. Walang VR4 na 4-cylinder. term kasi ng Banawi yun. Kasi yung 4-cylinder, yung sock natin, kasi nga apat ang piston, tinawag nilang VR4. Tapos ito dahil V6, VR6. tinawag nilang VR6. Pero ang totoo nga niyan talaga, ang local is yung sock, yung Super Saloon. Super Saloon yun. Tapos yung VR, yun yung V6. VR-V6. Kaya VR-V6 na naging tawag sa kanila. Pagka sinama mo yung Japan, yun nga, merong VR4. VR4. Marami pang klase. Maraming pero, model. para mas madali lang, yun yung VR4, yun yung twin turbo na all-wheel drive. Yun. So, di na natin tatalakayin yung iba't ibang model ng Galant, no? Kasi marami talaga. Merong GDI, merong ano yung isa? May isa pa eh. May GTZ. Yun, may GTZ. GTZ naman is US spec yun. So, maraming spec ang Galant, maraming trim. Kasi sa GTZ, yan yung taillight nun. Yan yun. Ayun, ganda ng taillight niya. Where yan? So, ito, itignan mo na sa engine bay muna tayo. Tignan natin yung pinagkaiba sa hampas lupa nating Galant saka yung Galant ni Kuya LA, no? So, ang makina na ito is 6A13 V6 na twin turbo. TT. Twin turbo yan guys. Dalawa ang turbo niyan. So, sinasabi nila na Galant SIR daw mananalo. Tama ba? No comment. No comment. Pero ang sabi ko, dito mo ikwento. Tropa tayo na kay SIR. Pero natin kagaya sa SIR, maganda talaga SIR. Pero kasi may na ano lang ako dati na Civic, Civic, tsaka Galant daw pa naglaban, sino daw ba yung mananalo. Syempre, unfair naman yun, no, kuya, na... Ano na kasi, iba sila ng level. Civic kasi is sedan. Galant natin is mid sedan. So, ang level natin talaga is si Accord. Yun talaga ang kalaban natin eh. Saka si Camry. Yun ang level natin. Kaya di ba si Camry may V6 din na nilabas? Actually, lahat sila, Accord, Camry, Zephyro. Zephyro, lahat sila may
yung iba ata may 4-cylinder option, pero karaniwan din V6. din. V6 talaga. Nakita mo sila Nissan, si Piro, di ba? V6 na 3.0. Mm. Pero NA. Oo. Si Camry, V6 din na 2.4 or 2.5 kung hindi ako nagkakamali. Mm. Ganun lang din siya. Tsaka lahat sila under ng luxury brand. Ng ano? Mid-sedan. Mid-sedan, luxury brand. Ang ano kasi niyan, ang tingin ko kwento kasi nun, kasi alam naman nating lahat, yung Galant talaga is parang ano dati, ang flagship na kotse ng Mitsubishi pagdating sa ano sa rally. So, 'di ba, may rally art, rally ganun. Yung sa panahon ng 6th gen. 6 gen 'yon, 6 gen 'yon. Etong 8 gen, pati yung 7 gen, ito na yung nag-brand na sila ng parang luxury, nirebrand nila yung Galant as parang luxury na ano, luxury vehicle. So tingin ko rin nung kasi 'di ba 6 gen noon, tapos nagka Evo Zero kasi ayun ang Evo Zero pala, sorry, 6 gen yung parang Evo Zero. Yung lumabas yung Evo 1 dahil nga sa parang yung ruling kasi sa rally. ruling sa WRC. Nagliit sila ng makina, nagliit sila ng body. Kaya napunta yung makina ng 6th Galant. gen sa Lancer. Sa Lancer. Doon nag-umpisa magkaroon ng Lancer Evo 1. Yun. So parang nung syempre magdadagdag na ng ayaw nilang, tingin ko lang speculation ko lang to Yung Mitsubishi kasi noon, syempre, ang ang flagship na nila noon from then on na Evo na. So power to weight ratio. Yung 4G63T ng Galant na 6th gen. Lagay mo sa Lancer, malakas talaga. Kasi magaan yung kahay. Tapos all-wheel drive din. Talaga. Ang tingin ko noon, kaya nung naging flagship na nila yung Evo noon, ayaw nilang patayin yung Galant na name. Kasi nga, naging flagship din nila yun, parang malapit sa puso nila. Ang ginawa nila, since nung time na ata na yun, wala silang parang luxury brand, no? Or meron na? Meron na rin naman. Talagang nagbago lang yung ruling ng rally. Oo. Pero ang nilaban na talaga nila sa luxury, kasi yung mga Accord dun, yun talaga ito talaga yung kalaban na ito. Tingin ko wala silang panlaban nung time na yun ng mga ganito mga mid-size talaga. Actually, yung kalaban kasi nila sa rally talaga, European Oo. Yung Subaru, di ba? Tsaka yung Lancia, yung mga ganun. Oo. Yung mga pang-rally nila Volkswagen. Yun talaga, VR6. Yun ang VR6. Yun ang VR6 guys, Volkswagen ang VR6. So, ayun. Nung unang panahon kasi talaga, mahal talaga to. As in, magkano to SRP nun dati? Parang 1.4, no? Parang ngayon din. Parang pag bumili ka ng Camry. Oo. Mataas kasi talagang hindi pa uso kasi talaga dati yung mga... Kaya rin mahal ang suspension natin. Kasi nga dahil luxury siya. Maraming components. Natin. Di ba yung lower suspension natin, dalawa. May diretsyo, may liko. Upper natin, ang dami. Kaya sinasabi ng iba, magastos pag-maintain ng... Ang Galant kasi makalampag daw. Pero naman kasi implication mo nun, comfort naman kasi pagka maayos ang suspension mo. Totoo. Kahit anong bigat ng kotse mo, kaya ihataw niyan kahit mabigat. Mas gusto nga niya actually mabigat. Ako nung nakuha ko yung Galant ko, true story to, hindi ko binabayad si story kasi nakagalant ako. Noong una kong nabili yung Galant ko, sobrang comfort talaga. As in, mas komportable pa siyang i-drive kaysa sa ibang modern na sasakyan. Mag-drive ka ng yan. Kahit yung bago kahit yung isang sasakyan ko, mas komportable pa ako mag-drive sa Galant nung stock pa. Kasi hindi na ako stock Ito kahit tumatakbo ka ng 120. Steady. Hindi mo ramdam yung 120. Ay, ewan ko Sa akin ramdam ko. pero iba yung, hindi siya yung nakakatakot na 120. Kasi alam mo kaya ng kotse mo na stable siya. Na hindi ka 120. Hindi ka mag Actually, ngayon, naiintindihan na kita. Kasi dati nung bago-bago pa naman rin ako mag-drive. Pero kasi dati, 100 kasi mabilis na sa akin Tapos parang at some point, parang nagkaroon ako ng confidence sa mismong sasakyan. Ay, kaya niya to 100. Ngayon, medyo chill-chill na lang ako pag nag-100. Pero dati natatakot talaga ako. Pero yung kaha talaga mismo ng Galant talaga, sturdy talaga. Pero pag napaabot mo ng mga 150, 160 na yan, mararamdaman mo. Doon mo na mararamdaman talaga na, masyado na ako mabilis. Pero
True story, napaabot ko ng 150 yung akin. Nakakatakot talaga. Paano pa itong nakatubo? Oh, what more pa tong Ito madaling makuha yung 150. Oh, madali makuha tong 150. Yung ano kasi, yung sa akin kasi, yung sok ko, matagal niya makuha yung, mabagal matagal niya makukuha yung 150. Kumpara dito. Kasi ito, saglit lang to. Pa nag-spool yung turbo nito, bibilis na to kagad eh. Yun talaga, gagapakin pa niya yung 150. Kaya, yung may build up yung Top speed naman natin kasi halos nandun naman din lahat. Nasa 100. Kung malakas ang loob mo, kaya mo paabutin ng 200. It's a matter of gaano mo kabilis aabutin yung 200 mo. Actually, yung na yan, yung mga 200, 180 na yan, kaya ng sasakyan yan. Ang tanong, kaya mo ba? Kaya mo ba? Yun ang tanong. Kahit sa amin, siguro tingin, kaya di ba? Kaya 180. Basta nasa safe kang lugar. Oh, nasa controlled environment. Yun ang Controlled environment. Hindi, basta yung maluwag na maluwag talaga, yung alam mong walang susulpat sa gilid-gilid, mga ganun. Okay lang yun. Alam mong hindi bibigay yung preno mo. Okay yung gulong mo. Tsaka na-check up mo lahat talaga. Tsaka naka-seatbelt ka. Kasi pag 180, tapos bumangga ka sa barricade, putang ina. Kung bumangga ka sa sa Malolos, abot ka na ng Pampanga nun. Nakabalik yung kotse mo at alam mong kaya ng makina mo, sige, go mo. Yun lang naman yun. So ano ba yung nito? Yung mga bukod sa makina pala. Ito nga. Hindi mo makikita yung preno sa kotse mo. ito yung mga yung mga Work in progress pa yan. work. So i-clarify lang namin etong kay Kuya L8 na to, binibuild as VR4 to, hindi to as in straight na VR4, no? Yes. Converted to na from katulad sa akin na Super Saloon. Super Saloon na base model na local. Dating manual. And then nag-engine swap ng 6813 turbo. Tapos nilipat din yung all-wheel drive system niya. So technically naka all-wheel drive na rin siya. So para rin siyang Japan specs. Other than dun sa naka left hand drive to. Ang lang naman dito, ito lang wag mo nang papansinin yan. Yan lang naman yung nabago dyan yung hindi pa nababago pala. So yun, yung manibela, period corrected para sa kanya, yung seats, carpet, mga momo. Pero ito talaga, yung seats talaga nito, pati sidings, VR4 talaga to, di ba? VR4. Ayan, ito pagka VR4 talaga yan. VR4, yeah. Yung amin kasi, ang stock kasi namin, parang normal seats lang, tapos float. Kapag V6 ka, leather. Ayan. May extra space yung kumahaba yung yag balls mo, tsaka yung mo, may pangsalo yan. Pwede pala to kaya. Hindi ko nasasabihin kung sino, pero kilala na yan. Yung maliliit na bagay dyan, yung handbrake ng kotse mo, di ba, plastic? Kasi mo to leather na siya. Leather na. Yan, kasi mo nibera nga, yan mo. Same din siya sa Evo. Pareho. Napansin ko nga yan. Tapos yung cluster gauge yun, syempre, kasama sa mga. Ay, pati pasilip ng cluster. Ito yung iniiyak ko na cluster eh. Ito talaga yung yung gusto kong cluster. Kaso ang mahal. Pero kahit may pambili ka, ang hirap mahanap nung Ayan oh. Sarap. Bakang ko? Aray ka. Yan na ba to? Ang sarap na ito, puta. Pwede pa ito nilalakawin talaga. Para isang buo na. Asan yun? Hindi yung switch sa kaliwa. Sa baba nakikita mo dyan yung arrow. Ito. Tapat mo sa likod. Down. Ay! Ano ba to? Ayan. Madali. Okay. Down. Ayun, putak ito. Galing oh. Gusto ko ng ganito. Boodle Pines. Pero dati for sale tong ganito, diba? Ay, mamamatay naman to mag-isa, diba?
Ay na, sige pa. ang hirap pa rin makababa kahit BR4. So ayun, makina wise, mas malakas, ang layo ng pinagkaiba. Sa normal na 63A, ang horsepower nasa 134, 136. Hindi ko alam sa torque hindi ko masyadong binabasa yung torque eh. Pero kasi ang 6A13 twin turbo, dokto. Yung 6A13 nasa between, ang sabi nila, pumapalo siya ng 320. Pero nagde-degrade siya, bumababa siya kapag dinainom mo na. So pag dinainom mo siya, nasa between 260 to 80-ish. Stuck yun ha? Stuck yun. Oh, stuck yun. Wala pang binagong kahit ano. So pag kinargahan mo pa to, talagpas talaga siyang 300. Oh, dapat may preno. Ang VR4 ba, pag stock, Brembo na? 5 vlogs na 2-pot, 1-pot. Ah, 2-pot sa harapan, 1-pot. pero hindi siya branded na Brembo or Mitsu. Parang normal din siya na ano. Pero mas malaki lang. Mas malapad. Ah. Ngayon, ang kagandahan sa kanya, yung kabitan ng... Kasi 5 vlogs na to eh. Ah. From 4 vlogs tayo, naging 5 vlogs. Ah. Ang kagandahan sa kanya, dahil naging mas malaki yung preno niya, kaya niya accommodate yung Brembo ng Evo Ooh. na bolt-on. Bolt-on. So, Ayun yung Brembo. walang modification. Hindi makita. Kasi may Brembo ka na rotors, tsaka calipers, papasok siya ng direct. Hindi to ano ah. Eh, no, Brembo yan oh. Hindi yan yung nabibili sa Lazada na 300 pesos ha. Yung pinapatong lang. Legit na Brembo yan. Ayun, so aside sa forma, yung forma kayang-kayang makuha na kuya. Kaya naman. Oo, BM na lang si kuya, nagbebenta siya ng body kits dito. Ito na yung Brembo. Ito yung Brembo. Ito yung, ayoko ilagay ito, mamaya sumabit na sa mags ko eh. Pero hindi ako nagbibiro, galing Japan yan. Galing sa unit yan. Seryoso? Naglalagay din pala sila ron. Kaya tinago ko, natuwa lang. Ang kulit na po. Lagay ko kaya to sa akin, no? Ano kaya ititignan din? Uy, gagulo ka, Brembo. Pero fairness, ang ganda ng font niya, no? Original. Oo nga eh. May ano pa, may mga hardware pa, no? Putik na yan. Sabihin nila, peke sa akin, ha? Oh, hindi, gogi. Original yan. Kahit likod kasama, di ba? Oh, ayan, likod kasama. Harap lang naman yung ano yung peke. Wala namang panlikod eh. Naglabas sa sila ng likod ngayon, di ba may ano na rin? Ay, meron na rin? Yung nakapatong sa drum brake. Putik na yan. Pero actually, naano ako dito parang gusto ko ilagay Wala lang, pan-trip lang, di ba? Ay sabi, ay gago, sa car show, no? Papasok ko ng car show, gago, sabi, ay gago, naka Brembo brakes. Tigil na, bitaw mo na kayo, maisipan mo. Baka maisakay ko sa sasakyan yan. Magpapagawa pa naman ako next week. Baka may ilagay yan. So, isa-isay na lang natin yung body kits kasi nakita nyo naman yung diferensya ng makina sa normal na galante. Parehas tayo. Body kits halos, hindi naman parehas, pero yung exterior ba? Parehas ba? Parehas. Likod. Likod lang yung ano eh, tsaka yung taillight. Pakpak. Magkibalo tayo ng taillight, tsaka ng truck. Parehas tayo lahat. So, kung ano, ito kasi naka-nerds to eh. Pre-facelift. SBR4 pre-facelift. Pero hindi ba napapalitan to, no? Hindi, actually, ang tama talaga dyan, yung flat lang. Ay, ganito talaga yung pang FL talaga? Hindi, dapat pang PF. Yung ano lang, di ba? Yung local lang. Local lang. Hindi nga naiingit ako kasi pag... Kinatamad kasi maglipat ng badge. Ay, bakit? Ay, yung badge ng VR4. Yung akin, pinagawa ko lang kung saan-saan. Pina 3D print ko lang. Eh kasi puta, magkano itong badge na to? 2 plus na to, 3 plus. Yan, isang peraso pa lang na yan. Gusto mo ba talaga? Eto na. Kasi may mga nakatago. Ayoko puta. Mahal yun eh. Hindi mo lang, malalabas ka rin yung mga nakatago. Wag, baka may mabulsa ako eh. So, naka-PFL siya. Yung PFL, big sabihin, pre-facelift. Yung eto, yung katulad sa akin, facelifted ang tawag dyan. Ayun, ayun yung PF. So, libutin natin kasi medyo kabisado ko naman eh. Ayun yung local. Ito yung local. Ito yung
Yung pangampas lupa pa. Di joke. Ay, sa taas yung PFL. Yung isa lang yung pag lang. Ito. Ay! Isa lang naman to Oo, PFL. Bares lang sila nun. Oo. Ako kala kong dalawa to eh. Pero dahil meron siyang ganito, Ah. Super VR4 siya. Yun lang naman nung yun lang naman nung pinagkaiba nun eh. Pagka may ganito na halos SBR4 build na kit na. Originally, wala siyang ganito. Dapat wala. Pero dahil kasi hinabol ko yung continuity ng fender flare, nilagyan ko siya rito. Akala ko yung SBR4 talaga ang merong ganito. Walang flare. Walang flare talaga SBR4. Bali FL lang talaga ang meron. Wala rin? Nalala mo yung side skirt natin? Ito SBR4 to Kapag eh. SBR4 ka, dapat ang side skirt natin hanggang dito to sa taas. Okay. So technically, minodify nga rin dahil nagkabit ng flare. The more you know. Kaya naging ang term na nga sa atin, modified. Modified. Sa bagay, ako rin. Pag nakita ng tunay na, hindi naman SBR4 skirt yan eh. Kasi yung SBR4 skirt, dapat payat dito, hanggang dito siya. Pero dahil naglagay ako ng flare, ng flare, minodify ko siya, pinababa ko para hingatid niya yung... Actually, yung akin, minodify pa rin din. Para talagang flush siya na isang diretso. Pero para sa akin, kung ipagkukumpara tong dalawa, mas gusto ko yung function nito kaysa dito. Sa totoo lang. Kasi ito, di ba, may butas. So, kasi yan eh. ang sabi sa akin ni Aaron dati, kapag ka tumatakbo ka, syempre may vent siya. Direct siya sa preno. So, nakukul niya yung preno. Ito kasi, yung gitna eh. Yung gitna yung... Ano lang yan eh. Wala. Ang function naman yan. Para sumayad. Yun. Pagka ito kasi yung kits mo, yan, street sweeper. Ayun. Magiging MMDA street sweeper ka. Totoo yan. Ako nga nililinis ko yung ham sa amin eh. So, yung sa likod niya, ito rare to. Aspire na, ito talaga, legit Aspire. Dito nang galing yung pangalan kasi hindi ko kaya makabili. Page na lang yung pangalan ko para meron ako Aspire. Aspire kasi talaga, ang terno niyan, yung bumper ng PFL. Yun ang katerno niya. Pero ito, ilang units kaya ito nilabas sa Japan? Japan lang to, di ba? So far, ang alam ko. Bira yung nakikita ko. Wala akong nakitang European na Aspire nakalagay. Usually sa Japan lang talaga. Kasi nagtingin ako sa Japan auction. Ang lumabas na Aspire o hindi sedan, Legnum eh. An Aspire na Pero Legnum. kadalasan yung may sulat na Aspire na bago. Ito talaga gusto ko eh. Kaya kahit na mababang modelo yung Aspire, pero dahil rarity niya, hinabang kong siya ikabit kasi... Totoo. Kahit ako, ito kakabit ko eh. Wala lang akong pera eh. Yung akin nga, lang eh. Jerry lang na Aspire nakalagay eh. Nagpa 3D print lang ako ng Aspire na font eh. Kasi yan parang, yung parang rubberized. Pareho siya sa Galant na nakalagay, pero Aspire lang talaga yung nakalagay. Saka iba yung font niya kumpara sa Galant, napansin ko. Ano yun? Medyo nagaya ko, Kasi nung piniprint na, nahihirapan yung printer. Meron siya yung emboss ng iba. Yung pinirin ko kasi parang siya, diretsong lang talaga, diretsong font. Ito kasi rounded to eh. Rounded yung dulo eh. Cortina. Mitsubishi. Ayan, ito. Isa pa to. Wala akong ganito. Cortina. Tapos ito, meron na tayo nun. Kaso, peke yung atin. Evo 7 na spoiler. Pero kasi sobrang mura ko nakuha eh. Adjustable kasi ito. Yun. Dito mo malalaman kung legit yung Evo 7 spoiler. 3-piece siya. Tapos na-adjust yung blades. So kung gusto mong aggressive, gusto mong gitna lang, hanggang 3, nasa-set siya. Yung sa akin, nakaset na talaga sa, nakaset ng patungan lang talaga ng kape. Pag bumibili. Kasi hindi nagagalaw eh. Pantay lang siya. Pero ito nakasubsub ng konti. Para medyo aggressive. Yung akin, patungan lang talaga ng alak, patungan ng kape. Tagayan, pag tinatagayan dito. So ito, VR4 din na, SBR4 din ba yung ganito? SBR4 rear na, ito yung spots, di ba? Tama ba? Ito yung spots, di ba? Yeah.
Yan, VR4 din yan. Fender flare. Tapos, wala pa si Kuya LA nung isang rare na door handle eh. May nakatago pa yun, kakabit. VR4, SVR4 na ano, side skirts. Tapos yung hood nasa akin, nanakaw ko na. Pero ito naman yung turbo na hood. Ito yung isa. Ito, napaka ano na ito ha. Function naman na. Oo. Kasi dagdag air circulation siya. Ito yung umbok ng turbo. Ayan, yun yung umbok ng turbo. Kita mo siya dito. Ito yung umbok ng normal lang, yung katulad sa akin. Actually akin pala yan. Flat lang siya. Ayan. Papansinin mo, yung ordinary hood, Oo, nakapantay lang medyo dito. flush siya. Ito, butas Ito na may lang. gap siya ng mga 1 inch. Kaya mas mataas siya. Pag-vented ka na. Mas maano pa eh. Tsaka gana doors wala. Ayan, gana ko. Tsaka yung ano, yung taillight na Alteza. Ay, TYC. TYC. Chrome lahat. Oo. Yun din gusto ko. Kaso, mahal eh. Okay na ako dyan sa GT10. Ayun. So kapag kabubuo ako ng ano, kung magko-convert ako ng VR4, magkano ibabudget ko? Bukod sa, kunwari may unit na ako nagalant magkano yung ibabudget ko? Mahirap magsabi ng budget eh. Kasi sa makina pa lang. Oo, tostado ka din. Tapos yung magsasampa pa ng makina mo. Oo. So depende sa talent fee nila yun. Ay hindi, yung ano na lang, price point na lang ng makina. Mahirap pa rin eh. Kasi depende pa rin siya sa depende sa kondisyon. Tsaka sa akin naman kasi sa dami ng rare parts na nakalagay. Mahirap ng kwenta. Totoo. Mahirap. Totoo. Pero kung ako tatanungin nyo, mag-budget kayo ng 1 milyon. Kasi sure yun. Ubus pa nga yun sa 1 milyon, di ba? Actually, kaya mo ubusin. Kasi kung Kayang ubusin yun. Ako kasi tulad yan, magpapalit na ako ng intercooler sa susunod. Oo. Magpa-piping ka na. Piping. Piping ka na, maglalagay na ako ng COP kit sa susunod. Tapos, marami. So, kayang-kaya mo ubusin kung gugustuhin mo eh. It's a matter of paano mo ba-budgetin din eh. Oh. So, yun. So, sa susunod niyan, hopefully next month, anuhin ko na rin. Yun nga, meron na tayong coil over. Coil over to, di ba? Coil over na yan. So, coil over, aluminum radiators, magkakaroon na rin tayo. Tapos, Ay, yung coil over ba, surplus yun? brand new. Brand new? Brand new Hirap. Brand new na tayo ngayon. Level up na. Dinalang pala. So, brand new na coil overs magkakaroon na tayo. Aluminum radiators na 3 cores. Magkakaroon na rin tayo ng basta may mga bago tayo item na darating. Yun, no? Bagong budol talaga. Fender liner natin, pre, magkakaroon na tayo noon. Ay, marami akong kilala naghahanap ng fender liner. Sa totoo lang. So, May mga 2 tropa, 3 tropa ako naghahanap. Nag-import na tayo. So, hopefully next month dumating na. Ay, muntik ko makalimutan. Ito ang wala ako. Wiper. Back wiper. Yung akin, pag nagpag na yun, bahala ka na eh. Pero may ano, di ba? May ano ba? May parang... Wala ka ba napansin? Walang antena. Oo nga. Ano yung dinilit mo o? Hindi. Ayun yung antena. Nasa back wiper niya. Eh. Ito yung defogger. Ah, Pansinin mo, yung mga iba linya-linya nasa yan, taas. oo. Yan yung antena niya. Eh. So, yun ang difference. Actually, yung akin gusto ko na i-delete eh. Mag-delete ka kung magpapalit ka na ng JDM na... Well, di naman ako nag-radyo eh. Bluetooth is the way eh. Kaya yun. Or yun nga, kung gusto mo, delete mo na. Kung gusto mo malinis naman. Pero okay lang. So, yun ang difference niyan. Kasi yung Japan specs na ganito, wala na siyang antena sa likod talaga. Nasa salamin yung antena. So, kuya, may shoutout ka ba? Enda natin kasi 30 minutes na eh. Siyempre, yung mga tropa natin, The Mob, TGP, siyempre, doon tayo nag-ano. Siyempre, yan, shop natin, Cody's Garage. Gusto ko sana libutin talaga yung shop eh, kaso mahirap na yung Makakalkal mo yung mga nakatago dyan. Oo nga eh, baka may bulsa ako. Malaki pa naman bulsa ko ngayon dito. So, yun lang naman. So, kung hindi
hindi nyo alam Cody's Garage to. Cody's Garage, dito talaga ang kuhanan talaga ng body kits talaga namin, no? Walang Nakatagit na rin yung mga rare parts dyan. Kung ayaw nyo ng nung ginagawa, edi bumili kayo ng plastic talaga. Dito rin kayo bibili. Meron din dito. Nakatago lang. Pero yung akin, 100% ng body kits kay Cody's talaga galing kay LA. So, ayun. Salamat guys sa panonood kahit mahaba. Ayun. Thank you.